Shh! Pakinggan nyo yan. Sa tuwing papalubog na ang araw, sa pagitan ng liwanag at dilim, may isang pamilyar na tunog na bumabasag sa katahimikan. 'Di ba? Isang tunog na para sa marami sa atin, parang wala lang, pangkaraniwan lang. Pero paano kung ang bawat tawag na yon ay may dalang bigat ng isang sinaunang pangakong nasira? Yan ang tanong. Bakit nga ba? Ano bang hinahanap nila? O sino ba ang tinatawag nila? Halika, samahan niyo ko at bubuklatin natin ang isang alamat na baka yun na mismo ang magbigay ng sagot sa lahat. Para sa mga ninuno natin, yung tawag na yan, hindi lang basta huni ng isang hayop. Hindi. Ito ay isang panawagan, isang paalala ng isang bagay na nawala. Isang boses na punong-puno ng pagsisisi na parang umalingaw-ngaw pa rin hanggang ngayon. Okay, dito na tayo magsisimula sa ating paglalakbay pabalik sa nakaraan. Kasi, maniwala kayo o hindi, ang bawat tawag ng tuko ay parang isang hibla na nagdudugdong sa atin sa isang napakatandang sumpaan. Sige, balik tanaw muna tayo. Sa isang panahon na ang mundo ay punong-puno pa ng hiwaga. Dito kasi, ang mga tuko ay hindi lang basta mga hayop na nagtatago sa mga sulok. Sila ay may marangal na tungkulin. Isipin nyo to ha? Sila ang mga tagapagbantay mismo ng kagubatan at sila pa ang paboritong mensahero ng mga diwata. At yung boses nila, naku napakalakas, kayang-kayang tumawid ng mga bundok. Ang layo sa pagkakakilala natin sa kanila na yon, di ba? At sa mundong yon, may isang tuko na siyang bida ng kwento natin. Nakatanda na siya para sa isang napakahalagang misyon. Ang pangalan niya, si Tala. At hindi to basta-bastang misyon. Ang binabantayan ni Tala ay isang mahiwagang hiyas. Ito yung nagsisilbing ilaw ng buong mundo pagsapit ng gabi. Ang gabay para hindi maligaw ang mga naglalakbay sa lupa at yung mga mangingisda sa dagat. Grabe yung bigat ng responsibilidad na nakapatong sa balikat niya, no? At dito na magsisimulang magbago ang lahat. Mula sa marangal na tungkulin, papasok na tayo sa isang sandali ng tukso. Isang desisyon na babago sa tadhana ng lahat. Magpakailanman. Sakto! Sa pag-aagaw dilim, doon nagsimula ang pagsubok. Biglang may lumitaw na isang espiritu at may dala itong alok, isang alok na napakahirap tanggihan. Eto na, namili siya. Sa isang banda, ang pangako ng pansariling kagandahan, kasing ganda raw ng bahaghari. Sa kabila naman, yung sagrado niyang tungkulin para sa lahat. Anong pipiliin niya? Ang ningning para sa sarili o ang liwanag para sa sanlibutan? At sa ilang saglit lang, nangyari na nga. Nakinig si Tala sa alok. Nasilaw siya sa pangako. At sa sobrang pagkahumaling niya, binitawan niya ang hiyas. At sa isang iglap, puff! Naglaho ang espiritu, kasama ang liwanag. Ang resulta? Agaran at nakakapangilabot. Nawala ang gabay. Ang liwanag na inaasahan ng lahat, biglang napalitan ng isang malalim at nakakatakot na kadiliman. Ngayon, tingnan natin ang naging bunga ng sirang pangakong yon. Dito natin malalaman kung paano nabuo ang isang pagsisisi na naririnig pa rin natin hanggang ngayon. At ang sakit ng katotohanan, yung ipinangakong balat na kasing ganda ng bahaghari, naging kabaliktaran. Ang balat niya ay naging magaspang, batik-batik, isang pisikal na marka ng kanyang kahihiyan at pagkakamali. Sa tindi ng hiya, hindi na niya kayang humarap sa mundo. Kaya nagtago na lang siya. Sa mga sulok ng puno, sa mga siwang ng bato, at kalaunan sa mga sulok ng ating mga bahay. Malayo sa mundong dapat sana'y kanyang pinagsisilbihan. Dito na tuluyang nagbago ang kahulugan ng boses niya. Yung dating malakas na mensahe, naging isang desperadong sigaw na lang ng pagsisisi. Kaya ang bawat tuko ay paghingi niya ng tawad at pag-asa na sana maibalik pang liwanag na kanyang ipinagkanulo. At kaya pala, tuwing takip silim, ang mismong oras ng pagkakamali niya, paulit-ulit niyang ginagawa ang panawagan na yan. Ito na ang kanyang walang hanggang parusa at ang kanyang walang katapusang paalala. So ngayon, matapos nating malaman ang buong kwento ni Tala, ano naman kaya ang aral na iniiwan nito para sa atin? Kasi alam nyo, ang bawat alamat may dalang-dalang aral na akma pa rin sa panahon natin ngayon.
At ito na siguro ang pinakasentro ng lahat. Ang tunay na liwanag hindi yan nakikita sa panlabas na anyo o sa mga bagay na kumikinang. Ito ay nagmumula sa loob, sa integridad, sa katapatan at sa paninindigan sa bawat salitang binibitawan natin. Kaya heto ang 3 bagay na sana'y tandaan natin mula sa kwento ni Tala. Una, ang kahalagahan ng katapatan sa ating mga tungkulin. Pangalawa, ang pagkakaroon ng integridad kahit nahaharap sa tukso. At panghuli, at marahil pinakamahalaga, ang bigat at halaga ng bawat salitang lumalabas sa bibig natin. Kaya sa susunod na marinig niyo ulit yung malungkot na tawag na yun sa paglubog ng araw, ano na kaya ang iisipin niyo? Isang nakakatakot na nilalang lang ba? O isang kaluluwang punong-puno ng pagsisisi na umaasa pa ring maibabalik ang liwanag na minsan niyang sinayang? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.